Lara, Ana, buksan mo ang pinto, parang awa mo na. 2:00 ngang madaling araw, halos gibay nang ng isang ama ang pintong bahay ng kanyang anak. Bukas ang mailaw salup ngunit walang sinumang sumasagot. Ilang sandali pa, dumating ang magpulis at sa pilitang binuksan ang pinto. Sa sahig ng sala, may isang supot ng gamot na nakakalat. Ngumiti ng mahinahon ang manugang na si Marco at sinabing, makakapagbahinga na ng tuluyan si Lara. Agad na naramdaman ng ama. May isang bagay sa loob ng bahay na iyon na hindi na kailanman may babalik pa. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Lara ng araw na iyon? Bago magsimula ang kuwento, samahan ninyo kami sa pamamagitan ng subscribe at like. Nakaupo si Nestor sa dulongang pasilyongang ospital. Sa edad na 60, ang mahigpit na pakuyom ngang kanyang makamay ay tila sa isang batang nasa elementarya. Mahigit 30 minuto na mula nang pumasok ang kanyang anak na si Lara sa silid ng doktor. Ito na ang kanyang ikasiyam na pagsubok sa in vitro fertilizasyon, IVF. Sa tuwing maalala niya ang 8 beses na kabiguan at ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Lara, tila dinudurok pa rin ang puso ni Nestor. Bumukas ang pinto ng klinika. Lumabas si Lara. Sa unang tingin pa lang ni Nestor sa mukha ng anak, alam na niya. Iba ngayon, ang maluha sa mata ni Lara ay hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng kagalakan. Tay, nagtagumpay po, nagtagumpay na talaga tayo. Nanginginig ang boses ni Lara. Biglang napatayo si Nestor. Totoo ba? Magiging ina na ang Lara ko? Nabasak din ang boses ni Nestor. Sa loob ng 5 taon mula nang ikasal ang kanyang 33 anyos na anak, alam na alam niya kung gaano ito nahirapan. Sadyang mahina ang katawan ni Lara, kaya't hindi naging madali para sa kanya ang magbuntis. 3 taon na ang nakalipas mula nang magpasya silang sumubok ng IVF. Sa dulong pasilyo, naglalakad palapit ang kanyang manugang na si Marco. Ang 38 anyos na si Marco ay bihis na bihis sa kanyang business suite gayang dati. Ngunit may napansin si Nestor na kakaiba sa ekspresyon ng kanyang manugang. Hindi ito tuwa, kundi tila pagkabigla. Mahal, nagtagumpay tayo. Narinig ko na rin ang tibok ng pusong baby. Patakbong sinalubong ni Lara ang asawa. Napahinto si Marco. Pagkatapos ay pilit siyang ngumiti at niyakap ang asawa. Mabuti naman, mag-iingat ka na dapat. Walang kabuhay-buhay ang boses ni Marco. Nakaramdam si Nestor ng kakaibang kaba sa sandaling iyon, ngunit ayaw niyang sirain ang kaligayahan ng anak. Siguro nabigla lang din si Marco. Sabi niya sa sarili, ganun na lamang ang iisipin niya. Pagbaba nila sa lobby ng ospital, naghihintay si Bea. Kaklase ni Lara sa kolehiyo at matalik niyang kaibigan. Bilang isang nursing aide, palaging nariyan si Bea upang tulungan si Lara sa proseso ng kanyang treatment. Lara, kumusta? Nakalalang tanong ni Bea. Mahigpit na hinawakan ni Lara ang kamay ni Bea at tumango. Bea, sa wakas, nagtagumpay na. Magiging mommy na ako. Isang komplikadong ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Bea. Ngunit agad itong napalitan ng isang masayang ngiti at niyakap si Lara. Congratulations Lara, ang dami mong pinagdaanan. Sa likod ng balikat ni Bea, nakita ni Nestor ang mukha ni Marco. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at may tinawagan. Unti-unting sumimangot ang kanyang mukha. 7:00 gabi, nagkaroon ng maliit na salusalo sa bahay ni Lara para ipagdiwang ang kanyang pagbubuntis. Espesyal na nagluto si Lara ng tinola habang kumakain ng lutong anak. Hindi napigilan ni Nestor ang mapaluha. 30 taon na rin mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ang anak na mag-isa niyang pinalaki ay magiging isang ina na. Hindi niya mapigilan ang labis na damdamin. Tay, wag na po kayong umiyak. Nagsisimula pa lang tayo, sabi ni Lara habang tinatapik ang likod ng ama. Mahigpit na hinawakan ni Nestor ang kamay ng anak. Kung buhay lang sana ang mommy mo, siguradong matutuwa siya.
Tahimik lang si Marco habang kumakain. Paminsan-minsan niyang tinitiknan ang cellphone at bumubuntong hininga. Si Bea naman ay tila nababahala kay Marco at madalas itong tinitiknan. Sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, nakakaramdam si Nestor ng hindi may paliwanag na pagkailang. Pagkatapos kumain, unang tumayo si Bea. Lara, kailangan mong vitamins ngayong buntis ka. Binili ko to para sa'yo, kaya wag mong kalilimutang inumin araw-araw, ha? May inilabas si Bea na isang boteng gamot mula sa kanyang bag. Puting bote ito na walang anumang etiketa. Ano yan? Tanong ni Nestor. Ngumiti si Bea at sumagot, espesyal ko tong nakuha sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Napakaganda raw nitong vitamins para sa mga buntis at sa sanggol. Tinanggap ni Lara ang bote at nagpasalamat. Bea, salamat talaga. Ikaw lang talaga ang laking nakakaalala sa akin ng kanito. Biglang tumayo si Marco. Papaso na ako sa kwarto. Medyo pagod na ako. Hindi man lang siya maayos na nagpaalam sa asawa at pumasok na sa kanilang silid. Halata ang pagkadismaya sa mukha ni Lara. Okay lang yan. Nagulat lang din siguro si Kuya Marco. Pag-alo ni Bea kay Lara, 10:00 ng gabi, umuwi na si Bea at naiwan si Nestor kasama ang anak sa sala. Nakaupo si Lara sa sofa habang hinihimas ang kanyang tiyan. Tay, totoo po bang magiging ina na ako? Siyempre naman. Ikaw ang magiging pinakamabuting ina sa buong mundo. Sumandal si Lara sa ama at ipinikit ang nga mata. Papalakihin ko ang anak ko na puno ng pagmamahal mula sa kanyang ina. Kaya mo yan, anak. Tumayo si Lara. Dala niya ang boteng bigay ni Bea at pumunta sa kusina. Narinig ni Nestor ang tuno ng pagbuhos ng tubig. Pinanood niya ang anak habang umiinom ng gamot. 2 puting tableta ang pumasok sa bibig ni Lara. Gamot ba yan? Tanong ni Nestor. Tumango si Lara habang nakangiti. Bigay to ni Bea, kaya wala po tayong dapat ikabahala. Tumango si Nestor. Tama ang anak niya, imposibleng saktan siya ng isang kaibigan na mahigit 10 taon na niyang kasama. Tay, umuwi na po kayo at magpahinga. Pagod na po siguro kayo. Itinayo ni Lara ang ama. Hinalikan ni Nestor ang noo ng anak. Matulog ka na, Lara ko. Palabas na si Nestor ng pinto nang tawagin siya ni Lara. Tay, mahal kita. Lumingon si Nestor. Nakangiti ang kanyang anak. Hindi niya alam nun kung bakit tila napakalungkot ng ngiting iyon. Mahal din kita, Lara ko. Naksara ang pinto. Habang naghihintay ng elevator, muling tiningnan ni Nestor ang pintong bahay ng anak. May kung anong kaba ang bumabagabak sa kanyang dibdib, ngunit iwinaksi niya ito. Ito ang pinakamasayang araw para sa anak ko. Huwag na akong mag-isip ng masama, sabi niya sa sarili. Pag-uwi sa bahay, hindi makatulog si Nestor. Ang seryosong mukha ni Marco, ang kakaibang tingin ni Bea, at ang puting boteng gamot na walang etiketa, lahat ay bumabagabag sa kanya. Ang kanyang insting bilang isang dating pulis ay patuloy na nagbibigay ng babala. Kinabukasan, tumunok ang cellphone ni Nestor. Numero ni Marco. Kinakabahang sinagot ni Nestor ang tawag. Hello, Tay, si Lara po. Nanginginig ang boses ni Marco. Ngunit hindi niya masabi kung dahil ba iyon sa kalungkutan o sa ibang emosyon. Anong nangyari? Anong nangyari kay Lara? Napatayo si Nestor. Nagsimulang tumibok nang napakabilis ang kanyang puso. Tumawag na po ako ng ambulansya, pero hindi na humihinga si Lara. Nabitawan ni Nestor ang kanyang cellphone. Isang ugong ang narinig niya sa kanyang tainga. Ang mukha ng kanyang anak na masayang nakangiti ilang oras lang ang nakalipas ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Nanginginig na pinulot niya muli ang cellphone. Papunta na ako diyan. Huwag kang gagalaw ng kahit ano. Halos hindi na nakapagbihis si Nestor at nagmamadaling lumabas ng bahay. Dinadala ng mga paramedic si Lara sa isang stretcher. Nakita niya ang maputlang mukhang anak. Lara! Lara! Sumigaw si Nestor, ngunit hindi sumagot ang anak.
Si Marco ay nakatayo lang sa isang sulok ng sala, tulala. Susunod na sana si Nestor sa mga paramedik nang bigla siyang mapahinto. May napansin siya sa basurahan sa sala. Isang makintab na papel ang basta na lang itinapon at nilukot. Nanginginig na pinulot ito ni Nestor, isang ultrasound photo. Ang litratong iyon na buong galak na ipinakita ni Lara kahapon. Ang imahengang sanggol sa ultrasound ay sinira ng gapaso mula sa sigarilyo. Ang masunok at dumi mula sa upos ng sigarilyo ay kumalat sa buong larawan na tila kinukutya ang buhay na sanay mabubuo. Ano to? Itinaas niya ang kanyang tingin kay Marco. Umiwas ng tingin si Marco at luminghon sa ibang direksyon. Ano to sabi? Nanginginig ang boses ni Nestor. Halos magdugo ang kanyang kamao sa higpit ng pagkakahawak sa ultrasound photo. Sir, kailangan na po nating umalis. Nagmamadaling tawag ng paramedik. Ibinulsa ni Nestor ang lukot na ultrasound photo at sumunod sa ambulansya patungo sa ospital. Hindi niya akalain na ang pinakamasayang araw ay magiging huling araw na pala. At lalong hindi niya alam na may isang taong sinadyang wasakin ang kaligayahang iyon. Ang malamlam na ilaw sa punerarya ay nagbigay ng maputlang anino sa muka ni Nestor. 3 araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos at maitim na ang ilalim ng kanyang mata. Sa harap, naroon ang larawan ni Lara. Sa litrato, masaya pa ring nakangiti si Lara. Sa tuwing titignan ni Nestor ang ngiting iyon, parang pinipiga ang kanyang puso. Dumarating isa-isa ang manakikiramay. Para siyang isang makina na tumatanggap ng mga pakikiramay. Hindi na niya matandaan kung sino ang dumating o kung ano ang sinabi nila. Tango lang siya ng tango. Ngunit may narinig siyang kakaibang ingay mula sa isang sulok ng kapilya. Ang kanyang manugang na si Marco ay nakaupo sa isang mesa, may mga papeles na nakalatag. May kausap siyang isang lalaki na tila ahente ng insurance. Dahan-dahang lumapit si Nestor. Narito na po ang death certificate. Inihanda ko na rin po ang marriage certificate. Kumpleto na po ba ang magkakailangan para sa insurance claim? Kalmado ang boses ni Marco. Para siyang isang empleyado na nagasikaso NG trabaho. Hindi makapaniwala si Nestor sa kanyang nakikita. 3 araw pa lang mula nang mamatay ang kanyang asawang nagdadalang tao. Pero inisip na agad ng manugang niya ang makukuhang pera. Mas mahalaga pa ba yan ngayon, sigaw ni Nestor. Lahat ng tao sa kapilya ay napatingin sa kanila. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Walang emosyon sa kanyang mukha. Tay, kailangan pong ayusin ang dapat ayusin. Ayusin? Patay na ang asawa mo at yan ang inaatupak mo. Lalong lumakas ang boses ni Nestor. Nanginginig ang kanyang kamao. Agad na tumayo ang ahente ng insurance. Alis na po muna ako. Tatawag na lang po ako ulit. Pakialis na ahente, isang mabigate na katahimik ng pumalot sa kapilya. Si Marco ay walang imik na inayos ang mga papeles. Habang pinakmamastan ni Nestor ang manugang, lalo siyang naknit-nakit sa kalit. Hindi ka man lang ba nalulungkot? Alam mo ba kung gaano ka kamahal ni Lara? Inilagay ni Marco ang mga papeles sa kanyang bag at tumayo. Mabubuhay ba ulit si Lara kung iya ako? Ang mabuhay ay kailangang magpatuloy. Pagkasabi niyon, lumabas si Marco ng kapilya. Tulala na pinanut ni Nestor ang kanyang likod. Ang lalaking 5 taon niyang itinuring na manugang ay biglang naging isang estranghero. Dumating ang 2 pulis sa kapilya. Nakilala sila ni Nestor. Ang isa ay si Detective Santos, isang dati niyang kasamahan nung nasa serbisyo pa siya. Ngunit malamig ang ekspresyon ni Detective Santos. Sir Nestor, may ilang bagay lang po kaming kailangang i-verify tungkol sa kaso ni Ma'am Lara. Kaso? Anong kaso? Biglaan lang namatay ang anak ko, nag-alalang sabi ni Nestor. Inilabas ni Detective Santos ang kanyang kwaderno at formal na nagsalita. Base po sa resulta ng autopsy, wala pong nakitang anumang sugat. Atake sa puso po ang posibleng dahilan.
May problema po ba siya sa puso nun? Wala. Mahina ang katawan niya, pero malusok ang puso niya, desperadong paliwanag ni Nestor. Ngunit tila walang pakialam si Detective Santos dahil po sa pagbubuntis. Posibleng nabigla ang katawan niya. Wala po kaming nakikitang anumang foul play. Teka, ganon na lang yon. Hindi nyo na imbestigahan, hinawakan ni Nestor ang braso ni Detective Santos. Tinabig ni Detektive Santos ang kamay niya at malamig na sinabi, "Sir, hindi pa rin po pala kayo nagbabago. Hindi po pwedeng magbintang ng walang ebidensya." Natigilan si Nestor sa sinabi nito. Naalala niya ang nangyari 10 taon na ang nakalipas nang mapilitan siyang umalis sa serbisyo dahil sa isang akusasyon. Inakusahan siyang naktanim ng ebidensya, ngunit napawalang sala rin siya. Ngunit patuloy pa rin siyang pinagdudahan ng kanyang kasamahan. Iba ito sa nangyari noon. "Patay ang anak ko." Nanginginig ang boses ni Nestor. Bumuntong hininga si Detective Santos at tumalikod. "Isasara na po namin ang kaso. Nakikiramay po kami." Pagkaalis ng mapulis, nang hina si Nestor. Napaupo siya sa silya at napahawak sa ulo. Walang sinuman ang nag-iisip na kahina-hinala ang pagkamatay ng anak niya. Siya lang ang nakakaramdam na may mali. Lumapit si Bea. Nakaitim na damit, na mamaga ang kanyang mata. "Tay, magpahinga na po muna kayo. Ako na po ang bahala rito." "Bea, hindi ka ba nagtataka? Bigla na lang namatay si Lara," sabi ni Nestor kay Bea. Umiwas ng tingin si Bea bago muling tumingin kay Nestor. "Hindi rin po ako makapaniwala. Pero sabi po nila, nangyayari raw po talaga yun. Sa unang bahagi ng pagbubuntis, dahil daw po sa hormonal changes, nahihirapan ang katawan." May punto ang paliwanag ni Bea. Maingat na nagsalita si Bea. "Tay, ako na po ang tutulong mag-ayos ng magamit ni Lara. Marami rin po kasi akong gamit doon. Mahihirapan po kayo kung mag-isa lang," tumango si Nestor. Sa isip pa lang na ayusin niya ang nagamit ng anak, muli na namang tumulo ang kanyang luha. Sa huling araw ng burol, inilibing ni Nestor ang kanyang anak. Umulan. Hindi man lang siya nakpayong habang pinapanood ang kabaong ng anak na ibinababa sa lupa. Si Marco ay nakapayong sa malayo, naninigarilyo habang nanonood. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon na para sa kanya ay parang isang halimaw. "Lara, patawarin mo si tatay. Patawad dahil hindi kita naprotektahan," sabi ni Nestor habang kumukuha ng isang dakot na lupa at isinasaboy sa ibabaw ng kabaong. Ang kanyang kamay ay basang-basa na sa ulan at putik. Pagkatapos ng libing, umuwi si Nestor at binuksan ang pinto ng kuwarto ng anak. Tila naamoy pa rin niya ang bango ni Lara. Sa ibaba ng mesa, naroon ang pregnancy confirmation. Kinuha niya ito at matagal na tiningnan. Ikasiyam na IVF, matagumpay, 9 na linggong buntis. Nabasa ng luha ni Nestor ang papel. May nakita siya sa drawer ng mesa, isang kulay rosas na diary. Nanginginig na binuklat ni Nestor ang diary. Puno ito ng sulat kamay ni Lara. Ang huling pahina ay isinulat isang araw bago siya mamatay. "Ngayon, sa wakas, isa na akong ina. Napakasaya ko. Tila hindi masaya si Kuya Marco na ikinalungkot ko, pero siguro magiging okay din siya paglipas ng panahon." Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa gamot na binigay ni Bea. Napakabuting kaibigan niya, talaga. Inisip ni Nestor na baka may nakaligtan siyang detalye, ngunit walang anumang kahina-hinala sa diary. Nawalan ng pakasa si Nestor. Gusto niyang malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng anak, ngunit wala siyang magawa ng mag-isa. Nang gabing iyon, habang tinitignan ang larawan ng anak, nangako si Nestor, "Lara, ilalabas ni tatay ang katotohanan. Alamin ko kung bakit ka namatay, kung sino ang pumatay sa iyo. Sisiguraduhin ko yan." Umulan sa labas. Tulad ng ulan, dumaloy din ang luha mula sa mga mata ni Nestor. Ngunit sa kanyang mata, may isang matibay na determinasyon. Nagsisimula pa lang, kahit mag-isa, hahanapin niya
ang katotohanan. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matapos ang libing. Bumalik ang mga pulis kasama si Nestor sa bahay, ngunit wala silang nakitang anumang kakaiba. Nakaupo si Nestor sa kwarto ng anak. Ang vanity table, aparador, at mesa ni Lara lahat ay naroon pa rin, ngunit ang silid na wala ng may-ari ay tila napakawalang laman. Nangginginig na binuksan ni Nestor ang bawat drawer. Sa unang drawer, mayos na nakasalansa ng mga makeup. Sa pangalawa, may mga sobra ng sulat. Nang buksan niya ang pangatlong drawer, maliban sa kulay rosas na diary, may nakita siyang isa pang maliit na notebook, isang kuwaderno kung saan niya isinusulat ang kanyang natalamula sa ospital. Binuklat ni Nestor ang kuwaderno. Ang malinis na sulat kamay ni Lara ay puno ng petsa, pangalan ng ospital at mga sinabi ng doktor. Naroon ang mga talamula pa nung nagsimula siya sa IVF 3 taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Nestor ang huling pahina. 9 na pagsubok, matagumpay, buntis na. Pero kakaiba ang reaksyon ni Marco. Dapat masaya siya, pero parang gulat na gulat siya. Binigyan na naman ako ni Beyang gamot para daw i-celebrate. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan, pero minsan nailang na ako sa sobrang dalas niyang pumunta sa bahay. Muling kinuha ni Nestor ang diary. Maingat niyang binasa ang nga entry mula 1 buwan bago mamatay si Lara. May napansin siyang kakaibang pattern. Sa tuwing magbibigay si Bea ng gamot, sumasama ang pakiramdam ni Lara. Marso 15, nagdala si Bea ng bagong vitamins. Maganda raw para sa paghahanda sa pagbubuntis. Pero pagkatapos kong inumin, nasusuka ako. Marso 20, dumating na naman si Bea. Pinagsabihan niya ako na huwag kalimutang inumin ang gamot. Pero bakit kaya ako laging nahihilo? Marso 25, sinabi ko kay Marco na nahihirapan ako dahil sa gamot. Ang sabi lang niya, inumin ko na lang daw para sa effort ng kaibigan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito kawalang pakialam ang asawa ko. Tumiim ang tingin ni Nestor. Tila may plano sa likod ng lahat. Sinimulang hanapin ni Nestor ang boteng gamot. Nang buksan niya ang kabinet sa ilalim ng lababo sa banyo, nakakita siya ng ilang puting bote ng gamot. Sinuri niya ang nga ito isa-isa. Karamihan ay vitamina o iron supplements, ngunit may 2 bote na walang etiketa. Ibinulsa niya ang maito. Mabilis ang lakat ni Nestor patungo sa botika. Inilabas niya ang nga bote at ipinakita sa parmasyutiko. Pwede po bang malaman kung anong gamot ito? Binuksan ng parmasyutiko ang bote at sinuri ang nga tableta. Tinitigan niyang mabuti ang puting tableta at biglang sumeryoso ang kanyang mukha. Pampatulog po ito. At napakalakas po nito. Hindi po ito nabibili ng walang reseta. Pampatulog? Pwede po ba yang inumin ng buntis? Nag-aalalang tanong ni Nestor. Umiling ang parmasyutiko. Hinding-hindi po. Lalo na sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Mapanganib po. Pwede itong makaapekto sa sanggol at kung sobra ang nainom, pwedeng magdulot ng hirap sa paghinga o atake sa puso. Nanlambot ang matuhot ni Nestor. Kung tama ang sinabi ng parmasyutiko, para na ring lason ang ininom ni Lara. At ininom niya ito ng buong tiwala dahil bigay ng kaibigan. Pwede po bang malaman kung sino ang may reseta nito? Personal na impormasyon po yan kaya hindi ko po pwedeng basta-basta sabihin, nag-alangang sabi ng parmasyutiko. Tinitigan ni Nestor ang parmasyutiko ng may pagmamakaawa. Namatay po ang anak ko. Namatay po siya matapos inumin ang gamot na ito. Parang awan niyo na. Tulungan niyo po ako. Bumuntong hininga ang parmasyutiko at tiningnan ang computer. May record po dito na nakapangalan kay Marco de la Cruz. Ilang beses na po siyang nakakuha ng reseta nitong nakaraang buwan. Pero ang nakapagtataka, wala naman po siyang record ng konsultasyon para sa insomnia, pero may reseta siya ng gamot. Kinuyom ni Nestor ang kanyang kamao, patunay ito na sinadya ni Marco na kumuha ng gamot.
Nakiusap si Nestor na kumuha ng kopya nga record, ngunit tumanggi ang parmasyutiko. Pasensya na po, hindi po pwede. Kailangan po ngang utos mula sa pulisya. Muling bumalik si Nestor sa istasyon ng pulis. Ngunit si Detective Santos ay mailap pa rin. Ang resetang gamot ay hindi sapat na ebidensya para masabing pagpatayan. Baka naman po kusa niyang ininom. Kusang inom ng pampatulok ang isang buntis? May saysay ba yon? Sigaw ni Nestor. Ngunit umiling si Detective Santos. Sir, kailangan po natin ng mas matibay na ebidensya. Kulang pa po ito. Nawalan ng pag-asa si Nestor paglabas ng istasyon ng pulis. Habang naglalakad, naisip niyang kailangan niyang kausapin si Bea. Sigurado siyang mayalamito. Pinuntahan niya si Bea sa ospital na pinagtatrabahuhan nito. Bilang nursing aide, abala si Bea sa pag-alaga ng pasyente. Nang makita niya si Nestor, sandaling sumeryoso ang kanyang mukha bago muling ngumiti. Te, bakit po kayo naparito? Bea, puwede ba tayong mag-usap sandali? Pumunta sila sa coffee shop ng ospital. Diretsong tinitigan ni Nestor si Bea sa mata. Anong gamot ang ibinigay mo kay Lara? Nagalangan ang gamata ni Bea. Nagunit agad siyang kumauma. Vitamins po, folic acid, yung kailangan sa pagbubuntis. Sigurado ka, bakit walang etiketa? Git ni Nestor. Habang pinaglalaruan ang tasa ng kape, sumagot si Bea. Kasi po, binili ko ng tinggi-tinggi sa ospital. Mas mura po kasi. Tila makatuwiran ang kanyang paliwanag. Inilabas ni Nestor ang boteng gamot at ipinatong sa mesa. Vitamins ba to? Sabi ngang parmasyutiko, pampatulok daw. Namutla si Bea. Nagsimulang manginig ang kanyang malabi. Hindi po, yan ang ibinigay ko. Iba po ang itsura. Imposibleng hindi mo alam. Nursing aide ka. Paano mo hindi makikilala ang gamot? Tumas ang boses ni Nestor. Napatingin ang mata sa paligid. Naluha si Bea. Paano ko po malalaman kung hindi naman po ako ang nagbigay? Te, kumalma po kayo. At saka, may gamot din pong binigay si Kuya Marco. Sabi po niya, may insomnia daw si Lara kaya pinapabigay niya sa akin. Si Marco, nagulat si Nestor. Mismong ang manugang niya ang nakiusap kay Bea. Nagpatuloy si Bea. Nagtaka rin po ako. Pero dahil sa kanila yon bilang mag-asawa, hindi na po ako nakialam. Hindi makapaniwala si Nestor sa sinasabi ni Bea. Tila may itinatago pa siya. Biglang tumunog ang cellphone ni Bea. Ang panggalang lumitaw sa screen ay Marco. Mabilis na ni-reject ni Bea ang tawag. Bakit hindi mo sinagot? Si Marco yon. Hindi po yon importante. Tumayo si Bea. Hinawakan ni Nestor ang kanyang braso. Bea, sabihin mo lahat ng alam mo. Kaibigan mo si Lara. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Bea. Ngunit yumiling siya at tinabig ang kamay ni Nestor. Nalulungkot din po ako sa pagkamatay ni Lara. Pero bakit po ninyo ako ginaganito? Aalis na po ako. Nagmamadaling bumalik si Bea sa ospital. Pag-uwi, muling binuklat ni Nestor ang diary ni Lara. Mas maingat na niya itong binasa. May natuklasan siyang nakakagulat. Abril 1, may nakita akong kakaiba ngayon. Nakita si Kuya Marco at Bea sa isang coffee shop. Hindi ko alam kung ano ang seryoso nilang pinag-usapan. Sabi niya sa akin, abala raw siya. Abril 5, nagdala na naman si Bea ng gamot, pero kakaiba. Narinig kong nagpapasalamat si Marco kay Bea. Ano kaya ang ipinagpapasalamat niya? Isinara ni Nestor ang diary. Unti-unti nang nabubuo ang palaisipan. Ang relasyon ni Marco at Bea, ang kahina-hinalang gamot at ang pagkamatay ni Lara lahat ay magkakaugnay. Nagdesisyon si Nestor. Kung hindi iimbestigahan ng pulisya, siya mismo ang hahanap ng ebidensya. Para sa kanyang anak, gaganti siya. Dumidilim na sa labas, ngunit nag-aalab ang mga mata ni Nestor. Tumunok ang kanyang cellphone. Si Bea, Tay, pasensya na po kanina.
Sobrang nabigla lang po ako kaya hindi ako nakapagsalita ng maayos. Nanginginig ang boses ni Bea. Malamig na sumagot si Nestor. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tay, pakinggan niyo po muna ako. Sobrang sakit din po para sa akin na nawala si Lara. Totupong ako ang nagabot ng gamot pero akala ko po talaga vitamins yon. Sabi po ni Kuya Marco para raw po yon kay Lara. Tila tapat ang boses ni Bea, nag-alinlangan si Nestor. Pero nursing aid ka, hindi mo man lang sinuri ang gamot. Pasensya na po, naging tanga po ako. Pero tay, gusto ko rin pong malaman ang katotohanan. Gusto kong malaman kung bakit namatay si Lara. Tutulungan ko po kayo. Nahisip si Nestor. Hindi niya lubusang mapagkakatiwalaan si Bea, ngunit kung gusto niyang makalapit kay Marco, baka kailanganin niya ang tulong ni Bea. Possible rin na ginamit lang si Bea nang hindi niya alam. Kung talagang para kay Lara yan, sabihin mo lahat ng alam mo. Opo, tay. Kasi nitong mga nakaraang araw, kakaiba po si Kuya Marco. Mula po nang malaman niyang buntis si Lara, hindi na po siya mapakali. At lagi po niyang binabanggit ang tungkol sa insurance. Insurance, naging alerto si Nestor. Nagpatuloy si Bea. Sabi po niya, huwag ko raw sasabihin kay Lara, pero kumuha raw po siya na life insurance para kay Lara. Akala ko po noon para lang talaga yon sa kapakanan ni Lara. Huminga ng malalim si Nestor. Kung totoo ang sinasabi ni Bea, planado na ni Marco ang lahat mula pa sa simula. Bea, kung kaibigan mo talaga si Lara, tulungan mo ako. Kailangan nating alamin kung ano ang itinatago ni Marco. Opo, tay. Tatawagan ko po si Kuya Marco. Nagpasya si Nestor. Napakatiwalaan muna si Bea kahit sa panlabas lang. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, naroon pa rin ang pagdududa. Sige, pero Bea, kapag nagsinungaling ka, hinding-hindi kita mapapatawad. Tay, maniwala po kayo sa akin. Si Lara ang pinakamahalaga kong kaibigan. Pagkababangang tawag, tumingin si Nestor sa labas ng bintana. Dumidilim na ang langit at nagsisimula ng lumitaw ang mga bituin. Hindi niya alam kung tutulong ba talaga si Bea o isa na namang patibong, ngunit sa ngayon, kailangan niyang buksan ang lahat ng posibilidad. Lara, ilalabas ni tatay ang katotohanan. Muling tiningnan ni Nestor ang larawan ng anak at nangako. Dumidilim na sa labas, ngunit nakalap ang mga mata ni Nestor. 2 linggo na ang lumipas mula nang pumanaw si Lara. Nakaupo si Nestor sa sala, nakatitig sa larawan ng kanyang anak. Sa mesa, naroon ang isang mangkok ng kanin na ilang araw nang hindi nagagalaw. Tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi kilalang numero. Hello, Mr. Nestor Cruz po ba ito? Mula po ito sa Philippine Life Insurance. Kumunot ang ni Nestor. Ako nga, anong kailangan nyo? Kayo po ang ama ni Mrs. Lara Cruz, tama po ba? Una po sa lahat, kami po ay nakikiramay. Tumatawag po kami tungkol sa insurance claim. Napatayo si Nestor. Totoo ang sinabi ni Bea. Nagalit siya nang malaman na nagfile na si Marco ng claim. Ano ngayon? May sabay po kasing nafile na claim para sa spousal death benefit at fetal insurance. May ilang bagay lang po kaming kailangang i-verify. Naging alerto si Nestor. Ang salitang fetal insurance ay tumatak sa kanyang isipan. Fetal insurance, ilang araw pa lang niyang alam na buntis siya. Narinig niya ang kaluskos ng nga papel sa kabilang linya. Muling nagsalita ang empleyado. Sa record po namin, 1 linggo po bago siya pumanaw kinuha ang polisi. May special rider po ito na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Tila hihimatayin si Nestor, 30 milyon. At kinuha ito 1 linggo bago mamatay si Lara. Nagsimulang manginig ang kanyang nga kamay. Teka, anong sabi mo? 30 milyon? Opo, tama po. Ang rider para sa pagkamatay, negi na ay nakatakta sa 30 milyong piso.
Kakaiba po ang laki ng halaga kaya sinusuri pa po ngang aming head office nang hina ang mga tuhod ni Nestor at napaupo siya sa sofa. Nangangahulugan ito na kumuha si Marco ng insurance 1 linggo bago niya patayin si Lara. Ito ay isang malinaw na planadong pagpatay. Gusto kong makita ang mga papeles. Puwede ba? Dahil po sa personal na impormasyon, kailangan niyo pong pumunta dito. Dalhin niyo po ang inyong ID. Pagkababang ng tawag, agad na pumunta si Nestor sa opisina ng insurance. Salop ng taxi, paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang 30 milyon. Nangingibabaw ang galit sa isiping baka pinatay ni Marco si Lara dahil sa pera. Pagdating sa kumpanya, kinausap ni Nestor ang isang empleyado. Isang batang babae ang nagdala ng isang folder ng mga dokumento. Ito po ang kontrata, pakisuri na lang po. Nanginginig na binuklat ni Nestor ang mapapeles. Ang petsa ng kontrata ay eksaktong 1 linggo bago mamatay si Lara. Ngunit nang makita niya ang pirma, nanlaki ang kanyang nga mata. Hindi ito sulat kamay ng anak ko. Sa espasyo para sa pirma nehi insuret, nakasulat ang Lara Cruz. Ngunit hindi iyon ang kanyang sulat kamay. Bilog at malambot ang sulat ni Lara, ngunit ito ay matulis at anggular. Sa tabi nito, may espasyo para sa pirma ng kinatawan. Malinaw na nakasulat doon ang Marco de la Cruz. Puwede bang pumirma ang kinatawan? Tanong ni Nestor. Tumango ang empleyado. Kung asawa po, puwede basta't may authorization letter. Narito rin po ang authorization letter. Tininan ni Nestor ang sulat. Naroon din ang pirma na Lara Cruz, ngunit hindi pa rin ito sulat kamay ni Lara. Pineke ni Marco ang lahat ng dokumento. Puwede po ba akong kumuhang kopya nito? Pasensya na po, hindi po puwede. Kailangan pong utos mula sa autoridad. Kinuyom ni Nestor ang kanyang kamao. Nasa harap na niya ang ebidensya, ngunit hindi niya makuha. Pero sigurado na siya ngayon, pinatay ni Marco si Lara dahil sa pera. Mula sa insurance company, dumiretso si Nestor sa istasyon ng pulis. Inisip niyang hindi na siya babalewalay ni Detective Santos ngayon. Ngunit malamig pa rin ang tugon nito. Ang pagkakaroon ng insurance ay hindi patunay ng pagpatay. Maaring nakataon lang. Nakataon. Kumuha siya ng 30 milyong pisong insurance 1 linggo bago mamatay ang asawa niya, sigaw ni Nestor. Bumuntong hininga si Detective Santos. Sir, kahina-hinala po, pero kailangan natin ng direktang ebidensya. At ang resulta po nga autopsy ay natural na pagkamatay. Nawalan ng pag-asa si Nestor, napakalinaw ng lahat, ngunit wala siyang magawa. Mabigat ang kanyang mapapaglabas ng istasyon ng pulis. Pauwi, dumaan si Nestor sa paboritong coffee shop ni Lara. Umorder siya ng paboritong latte ng anak at umupo sa tabi ng bintana. Narinig niya ang usapan sa kabilang mesa. Grabe, ang daming insurance fraud ngayon. Kahit pamilya, nagpapatayan dahil sa pera. O nga, lalo na yung insurance para sa mga buntis. Malaki raw ang nakukuha kasi kasama pati yung sanggol. Kinilabutan si Nestor. Sobrang katulad ng sitwasyon niya. Gusto pa sana niyang makinig, ngunit umalis na ang mga nag-usap. Paglabas ng coffee shop, pumunta si Nestor sa opisina ni Marco. Isang maliit na financial consulting firm. Nagalinlangan siya sandali bago pumasok. Sa reception, sinabing wala si Marco. Kailan po siya babalik? May fieldwork po siya ngayon, baka hindi na po bumalik. Patalikot na si Nestor nang marinig niya ang usapan ng dalawang empleyado. Hindi ba't kakaiba si Sir Marco ngayon, parang gumaan ang mukha niya mula nang mamatay si Maam. Oo nga, at bigla siyang nagpaplanong palakihin ang kumpanya. Saan kaya siya kumuhang pera? Palugi na ang kumpanya. Kinuyom ni Nestor ang kanyang kamao. Ibig sabihin, nagpaplano na si Marco kung saan gagastusin ang pera. Nangitnit siya sa galit, ngunit nagtimpi. Hindi siya dapat gumawa ng eksena doon.
Gabi na nang umuwi si Nestor at muling binuklat ang diary ni Lara, baka may nakaligtaan siyang detalye. Habang binabasa ang bawat pahina, may isang maliit na papel na nahulog. Laging binabanggit ni Marco ang tungkol sa insurance. Kailangan daw ng fetal insurance. Pero bakit kaya siya nagmamadali? Hindi pa nga ako buntis. Ang petsa sa papel ay 3 buwan na ang nakalipas. Patunay na nun pa man, nagpaplano na si Marco. Maingat na inilagay ni Nestor ang papel sa isang sobre. Baka maging ebidensya ito balang araw. Dumating ang isang text mula kay Bea. Te, gusto ko po sanang makipagkita bukas. May nalaman po ako tungkol kay Kuya Marco. Nag-isip si Nestor. Hindi niya lubusang mapagkakatiwalaan si Bea, ngunit kailangan niya ng impormasyon. Pumayag siyang makipagkita. Sige, bukas, 10:00 ng umaga sa coffee shop na yon. Pagkatapos mag-reply, tumingin si Nestor sa labas ng bintana. Sa dilim, kumikinang ang bituin. Paborito ni Lara ang mabituin. Lara, ilalabas ni tatay ang katotohanan. Hinding-hindi ko mapapatawad ang ginawa sayo ni Marco. Muling tiningnan ni Nestor ang larawan ng kontrata ng insurance. Malinaw na nakikita ang halagang 30 milyon. Iyon pala ang halaga ng buhay ng kanyang anak. Dumaloy ang ngaluha ng galit mula sa kanyang mata. Kinabukasan, bago makipakita kay Bea, may pinuntahan muna si Nestor, ang puntot ni Lara. Sa harap ng pida na may hamok pa, tahimik siyang nagsalita. Lara, lalaban ulit si tatay para sayo ngayon. Siguradong lalabas ang katotohanan. May determinasyon sa bawat hakbang ni Nestor paalis sa sementeryo. Kahit mag-isa, lalaban siya para sa anak hanggang sa huli. Pagbukas ng pinto ng coffee shop, sinalubong si Nestor ng mainit na hangin at amoy ng kape. Nakaupo na si Bea sa tabi ng bintana. Nang lumapit si Nestor, tumayo si Bea. Tay, nandito na po pala kayo. Maupo po kayo. Nanginginig ang boses ni Bea. Sa mesa, may 2 tasa ng kape, ang paboritong kape ni Lara. Paborito po ito ni Lara. Tikman niyo po, tay. Itinaas ni Nestor ang tasa ngunit ibinaba rin ito. Hindi niya pa rin lubusang mapagkakatiwalaan si Bea. Nakita ni Bea ang reaksyon ni Nestor at isang malungkot na ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang ekspresyon na hindi mo masabi kung totoo o pagarte lang. Te, may nalaman po ako. Marami pong kakaibang ginagawa si Kuya Marco kamakailan. Inilabas ni Bea ang kanyang cellphone at ipinakita ang screen. Ang listahan ng mga ginastos sa credit card ni Marco. Ang alam lang po ni Lara, nahihirapan si Kuya Marco sa negosyo. Pero sa totoo lang po, ganito siya kaluho gumastos. Tiningnang mabuti ni Nestor ang screen. Ang mga petsa ay nagsimula 1 buwan bago mamatay si Lara. Maraming beses siyang nagbayad sa mga hotel. Nanginginig ang kamao ni Nestor. Nagnitngit siya sa galit. Hayop talaga siya. Tay, at ito pa po, ipinakita ni Bea ang isa pang litrato. Mga dokumento ng insurance. Ngunit iba ito sa nakita na ni Nestor. Patunay ito na sinubukan ni Marco na kumuha ng kaparehong polisi sa ibang kumpanya. Nagtanong-tanong po siya sa iba't ibang kumpanya. Sa huli, sa isa lang siya kumuha, pero patunay po ito na planado na niya mula sa simula. Habang nakikinig sa paliwanag ni Bea, tumango si Nestor. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, hindi pa rin nawawala ang pagdududa. Kakaiba na napakadaling nakuha ni Bea ang mga ebidensyang ito. Bea, paano mo nakuha ang magato? May kaibigan po akong gat sa ospital. Sabi po niya, aksidente niyang nakita si Kuya Marco, kaya tinanong ko po. Iyon po ang sinabi niya. Natural ang sagot ni Bea. Ngunit diretsong tinitigan ni Nestor ang mga mata ni Bea. Tila may ay tinatago siya. Umiwas ng tingin si Bea at uminom ng kape. Biglang tumunog ang cellphone ni Bea. Si Marco ang tumatawag. Nagulat si Bea at sinagot ang tawag. Hello? Kuya? Bakit? Tila para marinig ni Nestor. Inilagay niya ito sa speakerphone.
Narinig ang boses ni Marco, malamig at matalas. Bea, nakipagkita ka ba kay Tay? Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Anong sinasabi mo, kuya? Inaliw ko lang si Tay. Tama na. At saka, naayos mo na ba yung sa ospital? Naging alerto si Nestor. Yung sa ospital, anong ibig sabihin niyon? Mabilis na sumagot si Bea. Opo, kuya. Huwag kang mag-alala, pinatay ang tawag. Pilit na ngumiti si Bea at ibinalik ang cellphone sa bag. Hindi naktanong si Nestor. Ngunit mabilis na nag-isip ang kanyang isipan. Paglabas ng coffee shop, nagiwalay sila ni Bea. Pagliko ni Bea sa kanto, muli niyang kinuha ang cellphone. Lumingalinga si Bea at ibinaba ang boses. Laging nag-iimbestiga ang tatay ni Lara. Kailangan nating mag-ingat. Hindi dapat malaman ang ginawa natin. Pagkababa ng tawag, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bea. Ang kanyang tingin ay malayong-malayo sa kalungkutang ipinakita niya sa coffee shop kanina. Samantala, hindi umuwi si Nestor. Dumiretso siya sa ospital. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang usapan ni Bea at Marco, lalo na ang sinabi tungkol sa pag-ayos ng isang bagay sa ospital. Pagpasok sa lobby, lumapit siya sa information desk. Isang batang nurse ang ngumiti. Magandang araw po. Ano po ang may paglilingkod ko? Tungkol po sa pasyenteng si Lara Cruz na namatay ilang araw na ang nakalipas. Gusto ko sanang makita ang CCTV footage ng araw na yon. Sumeryoso ang mukha ng nurse, tila nahihirapan siya. Pasensya na po, pero dahil po sa system error, nabura po ang lahat ng video sa panahong iyon. System error? Mula kailan hanggang kailan nabura? Mula po 2 linggo hanggang 1 linggo na po ang nakalipas. Hindi na raw po marirecover. Eksakto sa panahong iyon namatay si Lara. Sobrang perpekto para maging isang pagkakataon lang. Gusto pa sanang magtanong ni Nestor, ngunit nagtimpi siya. Paglabas ng ospital, pumunta siya sa kalapit na botika. Ang botikang sinasabing pinakunan ni Lara ng gamot. May record pa po ba kayo ng resetang itinanong ko noong nakaraang araw? Tiningnan ng parmasyutiko ang computer at kumunot ang no. Kakaiba. Sigurado akong narito pa yon. Nga pala. Kahapon, may isang batang babae na pumunta at humiling na burahin ang record. Para raw po sa data privacy. Batang babae, anong itsura niya? May tim ang buhok, maliit at naka-uniforme po siyang nurse. Nanlamig si Nestor, si Bea. Siguradong si Bea ang pumunta para burahin ang ebidensya. Kinuyom ni Nestor ang kanyang kamao. Halos bumaon ang kanyang kuko sa kanyang palad. Pauwi, gulong-gulo ang isip ni Nestor. Siguradong may itinatago si Bea. Posibleng kasabwat siya ni Marco, ngunit wala siyang ebidensya. Ang CCTV, ang record ng reseta lahat ay nawala. Pagdating sa bahay, pumasok si Nestor sa kuwarto ni Lara. Hinaluhok niya ang drawer at may nakitang isang maliit na notebook. Ang kuwadernong ginagamit ni Lara tuwing pupunta sa ospital. Binuklat niya ang bawat pahina at napahinto. Gumaan ang pakiramdam ko sa gamot na bigay ni Bea. Pero kakaiba, inaantok ako. Sabi ni Bea, okay lang daw. Ang petsa ay 1 linggo bago mamatay si Lara. Si Bea ang nagbigay no gamot. At hindi ito gamot na may reseta mula sa ospital. Kinilabutan si Nestor. Hayop kang Bea ka, bulong niya sa sarili. Kinuyom niya ang kuwaderno. Hindi pa ito sapat na ebidensya. Ngunit malinaw na ang direksyon. Si Bea at Marco, magkasama nilang pinatay si Lara. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na apartment, kausap ni Bea si Marco sa telepono. Sa labas ng bintana, kumikinang ang ngailaw ng siyudad. Kuya, naayos ko na lahat sa ospital at sa botika. Mabuti. Pero paano kung patuloy na magduda si Tay? Okay lang yan, kuya. Binura ko na lahat ng ebidensya at magpapatuloy akong magpanggap na nalulungkot at tumutulong sa kanya.
Tumingin si Bea sa salamin at hinawi ang buhok. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Nabuhay si Lara ng sobra-sobra para sa kanya. Nasa kanya na ang lahat, tapos naging masaya pa siya. Narinig ang tawa ni Marco sa kabilang linya. Oo nga. At ngayon, sa atin na ang 30 milyon. Kuya, tuparin mo ang pangako mo. Kalahati niyan ay sa akin. Oo naman, huwag kang mag-alala. Pagkababa ng tawag, humiga si Bea sa kama. Ang laban ni Nestor para sa katotohanan ay nagsisimula pa lang. Tumunok ang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Hello? Magandang araw po. Ako po si RJ, isang YouTuber. Isang boses ng isang batang lalaki. Kumunot ang nu ni Nestor. YouTuber, baka prank call lang. YouTuber, abala ako. Sandali lang po. Gusto ko po sanang i-cover ang kaso ng inyong anak. May channel po ako na tumatalakay sa mga isyung panlipunan. Mayroon po akong mahigit 1 milyong subscribers. Aambang ibababa na ni Nestor ang tawak ng mapahinto siya. Ang masalitang isyung panlipunan ay nakaagaw ng kanyang pansin. Bakit mo gustong i-cover ang kaso ng anak ko? May mausap-usapan po sa internet. Ang kaso raw ng 30 milyong pisong insurance. At may magasabi-sabi rin po na hindi mayos ang investigasyon ng pulisya. Gusto ko pong ilabas ang katotohanan. May sinseridad sa boses ni RJ. Nag-isip si Nestor. Puwede ba niyang pagkatiwalaan ang isang YouTuber, ngunit kailangan niya ng tulong? May hangganan ang kaya niyang gawin ng mag-isa. Sige, magkita tayo. Kinabukasan, nakipagkita si Nestor kay RJ. Isang batang lalaki, 29 anyos daw, ngunit mukhang mas bata. Ngunit matalas ang kanyang nga mata. Tila isang mamahayag. Sir, base po sa aking investigasyon, hindi po ito isang simpleng aksidente. Inilabas ni RJ ang kanyang laptop at ipinakita ang screen. Puno ito ng ma-impormasyon mula sa internet. Mabatas tungkol sa insurance, makatulad na kaso, at ang rekord ng pagkalugi ng negosyo ni Marco. Ang manugang nyo po ay may utang na mahigit 10 milyong piso dahil sa pagkalugi ng negosyo. Nagulat si Nestor, 10 milyon. At may isa pa pong kahinahinala, sobrang tiempo po ng pagkakabura ng CCTV sa ospital. Sabi po nila, system error, pero tinanong ko po ang isang expert na kilala ko at sabi niya may bakas daw po na sinadyang burahin. Patuloy na nakpaliwanag si RJ. Habang nakikinig, lalong nakumbinsi si Nestor. Ito ay isang planadong pagpatay. RJ, bakit ka interesado sa kasong ito? Natahimik si RJ. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Ang ate ko po ay dumanas din ng katulad na sitwasyon. 5 taon na po ang nakalipas. Hindi po kami nakahanap ng ebidensya noon kaya isinara ang kaso bilang aksidente. Mula noon, iniimbestigahan ko na po ang mga ganitong kaso. Dahil ang katotohanan ay dapat palaging lumabas. Tiningnan ni Nestor ang magamata ni RJ. Nakita niya roon ang parehong kalungkutan at galit na nararamdaman niya. Naisip niyang pwede niyang pagkatiwalaan ang binatang ito. Sige, magtulungan tayo. Ngumiti si RJ at may inilabas siyang isang maliit na aparato mula sa kanyang bag. Ito po ay isang program na ginawa ng isang kaibigan kong hacker. Pwede po nitong i-recover ang nanaburang CCTV footage. Hindi po perpekto, pero makikita po natin kahit ang silhouette. Naliwanag ang magamata ni Nestor. Sa wakas, baka makahanap na sila ng ebidensya. Nang gabing iyon, sa isang coffee shop malapit sa ospital, binuksan ni RJ ang kanyang laptop. Kinakabahang pinanot ni Nestor ang screen. Mabilis na nag-tip si RJ. Ayan na po. Hindi man lahat, pero may na-recover po tayo. Isang malabong video ang lumitaw. Sa screen, ang pasilyo ng ospital. May petsa at oras. Gabi ng araw na mamatay si Lara. Pinigilan ni Nestor ang kanyang hininga. Sa video, may isang taong naglalakad. Hindi makita ang mukha,
ngunit makikita ang silhouette. Maliit, maikli ang buhok, at payat. Huminto ang tao sa harap ng dispensaryo at pumasok sa loob. Sino po kaya ito? Tanong ni RJ. Tinitigang mabuti ni Nestor ang screen. Kahit silhouette long, kilala niya ang kakaibang lakat, ang anggulo ng balikat, ang kilos ng pag-ayos ng buhok si Bea. Si Bea Alvarez, nanginginig ang boses ni Nestor. Isang panginginig na dulot ng galit at pagtataksil. Pumunta si Bea sa dispensaryo ng gabing iyon at hindi niya sinabi kaninuman. Pero may isa pa pong kakaiba. Pinalaki ni RJ ang video. May hawak si Bea, isang malit na supot. Parang supot pong gamot. Namutla si Nestor. Naalala niya ang nakasulat sa kwaderno ni Lara na uminom siyang gamot na bigay ni Bea. Hayop na yan, bulong niya. Hinampas niya ang mesa. Tumalsik ang kape. Kalmadong isinabi ni RJ ang video. Sir, kulang pa po ito bilang ebidensya. Kailangan po natin ng mas matibay. Paano? Subaybayan po natin si Bea. Siguradong may gagawin siyang pagkakamali. Tumango si Nestor. Hindi na niya mapagkakatiwalaan si Bea. Ang kaibigan ni Lara na pinagkatiwalaan niya ay isang kaaway pala. Kinabukasan, sinimulan nina RJ at Nestor na subaybayan si Bea. Pumasok si Bea sa ospital gayang dati, ngunit pagdating ng tanghalian, may ginawa siyang kakaiba. Bumaba si Bea sa basement parking ng ospital. Doon, may nakipakita sa kanya si Marco. Nag-usap sila sa loob ng kotse. Mula sa malayo, kinunan ni RJ ang eksena gamit ang isang telephoto lens. Hindi po ordinaryo ang relasyon nila, bulong ni RJ. Ganon din ang iniisip ni Nestor. Bakit lihim na nakikita ang manugang niya at ang kaibigan ng anak niya, lalo na't kamamatay lang ni Lara. Sa loob ng kotse, hinawakan ni Marco ang kamay ni Bea. Lumingalinga si Bea, tila kinakabahan. Ngunit hindi niya inalis ang kamay. Sa halip, lalo pa siyang lumapit. Ang dalawang yan, hindi makapagsalita si Nestor. Sobrang laking gulat niya. May relasyon pala si Marco at B. Patuloy na kumukuha ng litrato si RJ. Nag-iipon ng ebidensya. May inilabas si Bea mula sa kanyang bag. Isang sobre na mga dokumento. Kinuha ito ni Marco at sinuri. Nagliwanag ang kanilang mga mukha. Ano kayang papeles yon, ngunit masyadong malayo para makita. Pagkatapos ng 15 minuto, bumaba silang kotse. Magkaiba ang kanilang direksyon. Sinundan pa rin nina RJ at Nestor si Bea. Hindi bumalik si Bea sa ospital. Pumunta siya sa bangko. Paglabas ng bangko, nakangiti si Bea. Tila may magandang nangyari. Habang tinitingnan ni Nestor ang ngiting iyon, nangitnit siya sa galit. Nang gabing iyon, sa kanyang studio, inayos ni RJ ang manakalap na impormasyon, malitrato, video at audio recording. Sir, unti-unti na pong nabubuo ang lahat. Gumuhit si RJ ng isang diagram sa whiteboard. Marco, Bea, Lara at ang 30 milyon. Nang pagduktungin niya silang mga palaso, naging isang komplikadong network. Si Marco ay nangangailangan ng dahil sa utang. May relasyon sila ni Bea at nang mabuntis si Lara, pinuntirya nila ang insurance na pahinto si RJ. Sobrang kakilakilabot ng konklusyon. Sir, oras na po para ilabas ang katotohanan. Ipopost ko po lahat ito sa channel ko. Itinaas ni Nestor ang kanyang ulo. Kulang pa. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, isang recording o pagamin, tumango si RJ. At inilabas niya ang isang maliit na recorder. Kung ganun, makset po tayong patibong. Painin po natin si Bea para umamin. Para kay Lara, kailangan niyang gawin ang lahat. Sige, gawin natin. Nang gabing iyon, tinawagan ni Nestor si Bea. Sinikap niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Bea, may oras ka ba bukas? Kailangan ko lang ayusin ang natitirang gamit ni Lara. Gusto ko sanang ikaw ang huling tumulong. Opo, tay. Siyempre po,
pupunta ako. Ang boses ni Bea ay nakpapanggap paring malungkot. Nakngit-ngit si Nestor sa lublub niya, ngunit hindi niya ipinahalata. Pakababang tawag naktext si Nestor kay RJ. Bukas, 2:00 ng hapon sa bahay. Handa na ang lahat. Oras na para ilabas ang katotohanan. Habang papalapit ang 2:00 ng hapon, bumibilis ang tibok ng puso ni Nestor. Sa mga sulok ng sala, nakatago ang maliliit na kamera na inilagay ni RJ. Sa ilalim ng mesa, may recorder. Si RJ ay nasa kabilang bahay, pinapanot ang lahat sa kanyang laptop. Tumunog ang doorbell. Si Bea, huminga ng malalim si Nestor at binuksan ang pinto. Tuloy ka, Bea. Tay, nahihirapan po ba kayo? Tutulungan ko po kayo. Malambing ang boses ni Bea, ngunit para kay Nestor, parang dila ng ahas ang tuno nito. Ngunit ngumiti pa rin siya. Pagpasok sa sala, tiningnan ni Bea ang larawan ni Lara at kunwaring napaluha. Pinunasan niya ang mata gamit ang panyo na tila totoong nalulungkot. Ginisiyan siya ni Nestor sa isip. Peke rin ang mga luhang yan. Marami kasing gamit si Lara sa kuwarto. Kailangan ng ayusin, pero hindi ko kaya mag-isa. Siyempre po, marami rin po akong gamit doon kaya dapat lang natulungan ko kayo. Siguradong yan din ang gugustuhin ni Lara. Pumasok sila sa kwarto ni Lara. Sa mesa, naroon ang diary at mga litrato. Kinuha ni Bea ang diary at maingat na nagsalita si Nestor. May kakaiba sa diary na yan, tungkol sa gamot na binigay mo. Sandaling napahinto si B. Ngunit agad siyang bumalik sa normal na ekspresyon. Yun po ba? Binigyan ko po siyang gamot sa sakit ng ulo. Sabi po niya, masakit daw ang ulo niya. Gamot sa sakit ng ulo. Pero sabi ni Lara, lalo raw siyang nahilo pagkatapos inumin. Isang bakas ng kaba ang dumaan sa mukha ni Bea. Ngunit mabilis niyang kinontrol ang sarili. Impossible po. Ordinaryong pain reliever lang po yon. Baka po may nainom siyang ibang gamot. Inilabas ni Nestor ang isang maliit na boteng gamot mula sa drawer. Walang laman, ngunit naroon pa ang etiketa. Itong gamot na to, kakaiba ang pangalan. Sabi sa ospital, bihira raw gamitin yan. Nanginginig ang mata ni Bea. Kinagat niya ang labi at nag-alinlangan sumagot. Patuloy na ginipit ni Nestor at saka na-recover namin ang CCTV. Nakita ka naming pumasok sa dispensaryo ng gabing yon. Bakit hindi mo sinabi kaninuman? Namutla si Bea. Nagsimulang manginig ang kanyang nga kamay. Dumaan lang po ako saglit doon. Talaga. Pero may hawak ka. Parang may kinuha ka ng palihim. Biglang tumayo si Bea. Tumas ang kanyang boses. Hay, pinagdududahan niyo po ba ako? Kaibigan po ako ni Lara. Kaibigan? Ang kaibigan ba ay lihim na nakikipakita sa asawa ng kaibigan niya? Inilabas ni Nestor ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato. Ang litrato ni Bea at Marco na makahawak kamay sa parking lot. Lalong namutla si Bea. Hindi po totoo yan. Inalive ko lang po si Kuya Marco kasi sobrang lungkot niya. Inalive? Sa loop ng kotse, sa loop ng 30 minuto, hindi makapagsalita si Bea. Hindi siya makahanap ng may dadahilan. At ibinigay ni Nestor ang huling banat. Umamin na si Marco na makasabwat kayo sa pagpatay kay Lara. Isang kasinungalingan. Ngunit hindi ito alam ni Bea. Nanlaki ang mamata ni Bea. Galit at pagtataksil ang mababasa sa kanyang mukha. Ano? Sinabi yon ni Kuya Marco? Sabi niya, ikaw daw ang nagutos sa kanya. Ikaw daw ang nagsabing painumin si Lara ang gamot. Sumigaw si Bea. Hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Sinungaling, siya ang unang nagalok. Sabi niya, kung may 30 milyon tayo, makakapagsimula tayong bagong buhay. Kalmadong nagtanong si Nestor. Kaya anong ipinainom mo kay Lara? Natauhan si Bea. Ngunit huli na ang lahat. Sa sobrang galit, lumabas ang katotohanan. Pampatulog, inutos, yon ni Kuya Marco. Nag-usap kami na paghahatian namin ang insurance. Napaupo si Bea at nagsimulang umiyak. Ngunit sa kanyang makluha,
Mas nangingibabaw ang sama ng loop kaysa pagsisisi. Bakit si Lara? Nasa kanya na ang lahat pero ako, wala. Magandang pamilya, mapagmahal na asawa, pati pagbubuntis. Ako, wala akong kahit ano. Kinuyom ni Nestor ang kanyang kamao. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Kaibigan mo si Lara. Kaibigan? Anong kaibigan? Mula pa noong kolehiyo, si Lara na ang laging bida. Ako, laging extra lang. Pero si Kuya Marco, ako ang pinili niya. Sabi niya, mahal niya ako. Patuloy ang pag-amin ni Bea. Isang maruming katotohanan na punong inggit, selos at kasakiman. Sa tuwing nabibigo si Lara sa IVF, masaya ako sa lublub ko nang sabihin niyang nagtagumpay na siya sa ikasiyam na pagkakataon. Sobrang nagalit ako. Bakit sa lahat ng pagkakataon, doon pa siya nagtagumpay? Ayaw nang makinig ni Nestor, ngunit para sa ebidensya, nagtiis siya. Kaya pinalitan mo ang gamot? O pinalitan ko ang vitamins na ininom ni Laran pampatulog. Magkamukha lang sila kaya inisip kong hindi niya mapapansin. Unti-unti kong dinagdagan ang dosis. Tila sumuko na si Bea. Tulad ng baha, lumabas ang lahat ng katotohanan. Nang gabing iyon, dinala ko ang huling gamot. 3 beses na mas marami kaysa sa dati. Ininom niya ng walang pag-alinlangan dahil naktiwala siya sa akin. Dumaloy ang luha mula sa mga mata ni Nestor. Gaano kaya katindi ang sakit na naramdaman ng anak niya. Pinatay siya ang kaibigang pinakatiwalaan niya. Biglang pumasok si RJ. May hawak siyang kamera. Nakarecord po lahat. Tapos na po, Miss Bea. Nagulat si Bea at napatingin kay RJ at lumingon kay Nestor. Patibong pala ito mula sa simula. Oh, para kay Lara, gagawin ko ang lahat. Tumawa si Bea, isang tawang walang laman, huli na para magsisi. Pero galit ako kay Lara, sobrang galit ako sa kanya. Binuksan ni RJ ang kanyang laptop. Nag-click siya at nagsimulang mag-upload ang video. Naka-upload na po. Sa loob lang ng 10 minuto, mabilis na tumaas ang bilang ng view. Punong galit ng mga tao ang comment section. Narinig ang sirena ng pulis. Sa bintana, nakita ang mga pulis na pinoposasan si Bea. Nagsimulang maglabas ng breaking news ang mga news outlet. Sir, lumalabas na po ang katotohanan. Nang gabing iyon, yumanig sa buong bansa ang video. Naging breaking news at tinalakay sa mga current affairs program. Nagalit ang mga tao at kinondena sina Bea at Marco. Ngunit marami pang dapat gawin. 5:00 madaling araw, punong mamahayag ang harap ng bahay ni Marco. Walang tigil ang flash ng mga kamera at ang mga tanong. Ngunit wala na si Marco. Sa istasyon ng pulis, kaharap ni Nestor ang isang investigador. Sa mesa, naroon ang bank statement ni Marco. Kagabi po, 11:00, nag-transfer siya ng 30 milyong piso sa ibang bansa. Isang account po sa Hong Kong, sabi ng investigador. Kinuyom ni Nestor ang kanyang kamao. Halos bumaw ng kanyang makukusyapalad. Alam kong tatakas ang hayop na yon. Punong galit ang boses ni Nestor. Naglabas ng isa pang papel ang investigador. Tinitignan po namin ang ma-flight record. Mukhang hindi pa po siya nakakaalis ng bansa. Tumunog ang cellphone ni Nestor, si RJ. Sir, panurin niyo po ang livestream ko ngayon. May nag-report po na nakita si Marco sa Naya. Mabilis na binuksan ni Nestor ang livestream ni RJ. Ang screen ay nagpapakita ng departure area ng airport. Sa comment section, real-time na pumapasok ang mga report ng mga manonood. Nakita ko siya sa Gate 3. Naka-sombrero at mask. Si Marco yata. Papunta siya sa duty-free area. Tumakbo si RJ habang hawak ang kamera. Nanginginig ang screen, ngunit ramdam ang tensyon. Mga manonood, papunta na po tayo sa lokasyon. Nakareport na rin po sa pulisya. Napatayo si Nestor. Kinuha ng investigador ang kanyang radyo, requesting backup sa Naya. Posibleng suspect na si Marco de la Cruz na matan. Samantala,
Sa kulungan, nakaharap sa pader si Bea sa kanyang maliit na selda. May mga kalmot sa pader. Dumudugo ang dulo ng kanyang nga daliri. Dumating ang kanyang abogado. Tiningnan ni Bea ang abogado ng walang emosyon. Tinatangkang tumakas ni Marco. Ikaw lang ang mahuhuli at sasalo sa lahat ng kasalanan. Biglang tumalim ang tingin ni Bea. Nanginginig ang kanyang malabi. Tatakasan akong gagong yon. Hinampas ni Bea ang mesa. Isang malakas na tunok ang umalingaw-ngaw. Ilalabas ko lahat, si Marco ang nag-utos. Plano niya lahat mula simula hanggang dulo. Naglabas ng papeles ang abogado. Kung ganon, kailangan niyong isumita lahat ng ebidensya. Mga text message, call recording, kung mayroon man. Nanginginig na kinuha ni Bea ang kanyang cellphone. Sa screen, dandang mensahe mula kay Marco. Kuya, handa na ang gamot. Mag-ingat ka. Bawal tayong mahuli. Habang binabasa ang mga mensahe, nangasim ang mukha ni Bea. Sa airport, nagaganap ang habulan. Hinahabol ng kamera ni RJ ang isang lalaki. Nakaitim na sombrero at mask. Excuse me sir, sandali lang. Sigaw ni RJ. Ngunit lalong bumilis ang takbong lalaki. Biglang lumitaw ang nga airport police. Huwag kang gagalaw. Tumakbo ang lalaki patungo sa exit. Ngunit hinarangan na itong nga pulis. Wala na siyang matatakasan. Huminto ang lalaki. Tinanggal ng pulis ang kanyang sombrero at mask. Si Marco, puno ng pawis ang kanyang mukha at namumula ang mga mata. Marco de la Cruz, arestado ka sa salang pagpatay. Habang pinoposasan, sumigaw si Marco sa kamera. Wala akong ginawa, si Bea ang may gawa ng lahat. Inggit siya kay Lara. Mahigit 100,000 na ang nanonood sa livestream ni RJ. Punong galit ang comment section. Basurang tao, hanggang sa huli naninisipa. Mas mahalaga pa ba ang 30 milyon kaysa sa buhay ng tao? Huminga ng malalim si Nestor habang pinapanood ang screen. Ang lalaking dati niyang manugang ay mukhang kaawa-awa, ngunit wala siyang naramdamang awa. Pagdating sa istasyon ng pulis, patuloy na sumisigaw si Marco na wala siyang kasalanan. Si Bea ang unang nagalok. Patayin daw namin si Lara at paghatian ang insurance. Inilabas ng investigador ang mapapeles, ang kontrata ng insurance. Pero ang insurance ay nakapangalan lang sayo at ikaw lang din ang beneficiary. Namutla si Marco. Hindi siya makapagsalita. At itong pirma, hindi ito sa asawa mo. Ika ang pumirma. Diba? Lumabas na ang resulta ng handwriting analysis. Yumuko si Marco. Wala na siyang may dadahilan. Sa evening news, top story ang pag-aresto sa kanila. Isang lalaki at ang kanyang kerida, kapwa inaresto sa kasong pagpatay sa kanyang buntis na asawa. Ang insurance ay nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Pinatay ni Nestor ang TV. Ayaw na niyang manood. Tumawag si RJ. Sir, salamat sa livestream. Nahuli silang dalawa. Malaking tulong po ang report ng mamanonood. Salamat RJ. Hindi pa po tapos. May paglilitis pa. Hanggang sa huli, ilalabas po natin ang katotohanan. Tumingin si Nestor sa bintana, dapit hapon na. Ang pulang kalangitan ay tila ang huling araw ni Lara. Sa kulungan, magkahiwalay na selda sina Marco at Bea. Isang pader lang ang pagitan. Ngunit ramdam nila ang isa't isa. Sinuntok ni Marco ang pader. Kasalanan mo lahat. Kung wala ka, hindi tumangyayari. Sumigaw din si Bea. Ikaw ang unang nanligaw sa akin. Ikaw ang unang lumapit. Sinaway sila ng guwardiya. Ngunit hindi basta-basta humupa ang kanilang galit. Naniniwala silang mahal nila ang isa't isa. Ngunit kung tunay na pag-ibig, magagawa ba nila ang ganitong kalupitan? Isang buwan bago magsimula ang paglilitis. Malamig ang umaga sa kulungan. Binabasa ni Marco sa kanyang selda ang mga dokumentong dala ng kanyang abogado, ang salaysay ni Bea. Habang binabasa ang bawat pahina, lalong namumula ang kanyang mukha. Si Marco ang nagplano ng lahat. Ako ay nabulak lamang sa pag-ibig at selos. Nilukot ni Marco ang papel at itinapon. Gaga to.
Sa akin pa niya ipapasa lahat. Sa kabilang banda, binabasa rin ni Bea ang salaysay ni Marco. Nanginginig ang kanyang kamay. Si Bea ang unang nagalok. Sabi niya, kung mawawala si Lara, magiging masaya kami. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Bea, mga luhang galit. Ang taong minahal niya ay ganito kadaling magtataksil. Sinungaling, ikaw ang nangakit sa akin. Kinamot niya ang pader. Dumugo ang kanyang mga kuko, nagsimula ang gunang pagdinig, puno na tao ang korte, nasa unang gilera si Nestor. Sa tabi niya, si RJ may hawak na kuwaderno. Pumasok si Marco sa puwesto na akusado. Naka-uniforme ang bilanggo, malayong malayo sa dating itsura niya. Magulo ang buhok at maitim ang ilalim ng mga mata. Tumayo ang piskal, ang akusadong si Marco de la Cruz. Para sa 30 milyong pisong insurance ay pinatay ang kanyang buntis na asawa. Sumigaw si Marco, hindi po totoo yan. Mahal ko si Lara. Nakbulungan ang mataw, hinampas ng hukom ang kanyang martilyo. Katahimikan, inilahat ng piskal ang mga ebidensya, ang kontrata ng insurance, ang pekeng pirma at ang rekod ng pagbiling ng gamot. Ang akusado, matapos malaman na buntis ang asawa, ay kumuha ng fetal insurance na may 30 milyong pisong rider. Tumayo ang abogado ni Marco. Iyon po ay isang normal na paghahanda para sa anak. Kung ganun, bakit ang beneficiary ay hindi ang asawa niya kundi siya mismo? Hindi makasagot si Marco. Nanginginig lang ang kanyang mga labi. Sumunod si Bea. Nang pumasok siya sa korte, kinuyom ni Nestor ang kanyang kamao, ang kaibigan ng kanyang anak, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Yumuko si Bea habang papunta sa puwestong akusado. Tinakpan ng buhok ang kanyang mukha. Nagtanong ang piskal, akusadong Bea Alvarez, anong gamot ang ibinigay mo kay Mrs. Cruz? Nanginginig na sumagot si Bea, pampatulog po, bigay po ni Marco. Alam mo ba kung ano yon nung ibinigay mo? Hindi po, hindi ko po talaga alam. Napatayo si Nestor. Sinungaling, anong ipinainom mo sa anak ko? Pinigilan ng hukom si Nestor. Hinawakan ni RJ ang balikat ni Nestor at pinaupo. Sa reses, nakasalubong sina Marco at Bea sa pasilyo. Sa harap ng mga guardiya, nagtitigan sila. Kasalanan mo lahat. Sabi ni Mar, ikaw ang nagsimula nito, sagot ni Bea. Put na lang ang natitira sa kanila. Ang dating pag-ibig ay nawala na. Sa ikalawang pagdinig, mas nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Ang mana-recover na mensahe mula sa cellphone ni Bea, Kuya, parang nagdududa na si Lara. Kung ganun, dagdagan mo ang dosis para sigurado. Natatakot ako. Isipin mo ang kinabukasan natin. Sa 30 milyon, makakapagsimula tayo. Napabuntong hininga ang mga tao. Napapikit si Nestor. Gaano kaya kalungkot ang anak niya? Gaano kaya siya natakot? Nagsimulang umiyak si Bea. Patawad po. Ngunit walang naniwala sa kanyang ngaluha. Pagbalik sa kulungan, nagwala si Marco. Sinuntok ang pader. Niyugyog ang rehas. Wala akong kasalanan. Sumigaw ang isang preso sa kabilang selda. Ang ingay mo, ikaw yung pumatay sa asawa mo. Diba, sa buntis pa, natahimik ang pasilyo at nagsimulang umulan ng mga mura. Basurang tao, paano mo nagawa yon sa buntis mong asawa? Pati yung anak mo sa tiyan, pinatay mo. Tinakpan ni Marco ang kanyang tainga. Ngunit patuloy pa rin ang mga sigaw. Umupo siya sa isang sulok, nanginginig. Ganon din ang sitwasyon ni Bea. Sa mga babaeng preso, ganap siyang itinawil, inagaw ang asawa ng kaibigan, tapos pinatay pa. Sa oras ng kainan, walang umupo sa tabi ni Bea. Kapag kukuha siya ng kutsara, may sadyang bumabangga. Natatapon ang sabaw, nahuhulok ang kanin. Ay, sorry, di sinasadya. Narinig ang mga tawang ng aasar. Hindi makapagsalita si Bea. Ikatlong pagdinig, huling salaysay. Tumayo si Marco. Payat na payat, lubog ang mga pisngi at walang buhay ang mga mata.
Nang dumating si Bea, gusto ko lang ng karamay. Dun nagsimula ang lahat. Pero hindi ko intensyong patayin si Lara. Totoo po yan. Tumayo ang piskal. Kung ganun, bakit ka kumuha ng 30 milyong insurance? Hindi makasagot si Marco. Sumunod si Bea. Pagkatayo, agad siyang lumuhot. Patawad po. Nagseselos po ako. Galit po ako kay Lara na nasa kanya na ang lahat. Isang mabuting asawa, pagbubuntis, isang masayang pamilya. Bakit ako, wala akong kahit ano, pero si Lara, masaya, ibinaba ang hatol. Akusadong Marco de la Cruz, habang buhay na pagkabilanggo. Akusadong Bea Alvarez, 25 taong pagkakakulong. Nakagulo ang korte. Napaupo si Marco, si Bea, iyak lang ng iyak. Tahimik na lumabas si Nestor sa korte. Sumunod si RJ. Sir, tapos na po. Hindi. Ang tunay na pagtatapos ay kapag bumalik si Lara at hindi na yon mangyayari. Sa unang gabi sa bilangguan, nakahiga si Marco sa malamig na sahig, nakatingin sa kisame sa kanyang selda. Naaalala ni Bea si Lara. Ang mga araw nung kolehiyo na masaya, silang nagtatawanan. Bea, habang buhay tayong magkaibigan, ha? Ang malinaw na boses ni Lara ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isinandal ni Bea ang ulo sa pader at humagulgol, ngunit huli na ang lahat para magsisi. Nakakulong sila sa kani-kanilang impyerno, punong galit sa isa't isa, pagsisisi at isang kasalanang hindi na mabubura. Araw-araw na ibinalitang medyang kaso, ang 30 milyong pisong insurance murder case, pagkakanulo ng isang kaibigan, ang kasakiman sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit hindi na nanonood ng balita si Nestor, tapos na ang paghihiganti. Hinatulan na sila ng batas at sinira nila ang kanilang mga sarili. Ang natitira na lang ay ang pangungulila sa kanyang anak. Isang buwan matapos ang hatol, madaling araw, lumabas si Nestor ng bahay, dala ang isang maliit na paso at pala. Tahimik ang kalye, puno nga hamog ang madamo. Mabigat ang mapaan ni Nestor papunta sa sementeryo. Sa pasukan ng sementeryo, naghihintay si RJ. Sir, ang aga niyo po. RJ, napagod ka rin. Ang aga mo. Yumuko si RJ. May lungkot din sa kanyang mata. Tahimik silang naglakad patungo sa puntot ni Lara. Pagdating, lumuhot si Nestor. Lara, si Tatay Tu. Nanginginig ang kanyang boses. Tahimik na itinaas ni RJ ang kanyang kamera. Umilaw ang pulang record button. Nagsimulang mahukay si Nestor sa tabing lapida. Sa bawat pagpala ng lupa, tumutulo ang kanyang maluha. Naghalo ang lupa at luha. Noong bata ka, sabi mo gusto mong magtanim ng bulaklak sa hardin natin. Hindi ko nagawa kasi abala si tatay. Nang medyo malalim na ang hukay, maingat na inilagay ni Nestor ang isang maliit na puno. Ngayon ko lang naitanim. Ang paborito mong puno ng kalachuchi. Habang tinatabunan muli ang lupa, inilabas ni Nestor ang diary ni Lara. Lumana at sira-sira. Sa pabalat, nakasulat ang aking mahalagang kuwento. Babasahin ko ang diary mo, anak. Nanginginig na nagsimulang magbasa si Nestor. Marso 15, 2024. Ngayon, sa wakas, nalaman kong nagtagumpay ang IVF, isang milagro matapos ang siyam na pagsubok. Paglabas ng ospital, tumingin ako sa langit. Walang ulap. Kapag isinilang ang batang ito, gusto ko siyang palakihin na kasing liwanag ng langit. Nabasak ang boses ni Nestor. Namumula na rin ang nga mata ni RJ. Isinara ni Nestor ang diary. Hindi na niya kayang magbasa pa. Lumapit si RJ at ibinaba ang kamera. Sir, may isa pa pong diary si Lara. Itinaas ni Nestor ang kanyang ulo. Inilabas ni RJ ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato. Ang digital diary ni Lara, Pebrero 28, 2024. Tumawag na naman si tatay ngayon. Kumusta raw ako? Kung kumain na ba ako? Laging pareho ang tanong, pero alam kong iyon ang pagmamahal ni tatay.
Gusto ko ring maging ganitong magulang, humagulgol si Nestor. Sa 63 taon niyang buhay, ngayon lang siya umiyak ng ganito. Ganito pala ang tingin sa akin ni Lara. Nagpatuloy sa pagbasa si RJ. Si tatay ay napilitang umalis sa serbisyo dahil sa isang maling akusasyon, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Sa halip, mas nagsikap siya para sa akin. Siya ang pinakahinahangaan kong tao sa buong mundo. Niyakap ni Nestor ang lapida, malamig na bato, ngunit tila naramdaman niya ang init ng kanyang anak. Sir, pwede ko po bang i-upload ang video na ito? Maingat na tanong ni RJ. Nag-isip si Nestor at tumango. Sige, para maalala ng nga tao kung anong klaseng bata si Lara. Isang buwan ang lumipas, muling binisita ni Nestor ang sementeryo. Medyo lumaki na ang punong kalahuhi. May magabagong usbong. Paminsan-minsan, binibisita ni RJ si Nestor. Sabay silang pumupunta sa sementeryo, nagbabalik tanaw sa mga alaala ni Lara. Sir, pagkatapos po ng kaso ni Lara, mas naging maingat na raw po ang mga tao sa insurance fraud. May mga babaguhin na rin daw po sa batas. Mabuti. Sana hindi na sayang ang pagkamatay ni Lara. Isang talulot ng bulaklak ang nahulog sa kamay ni Nestor. Maliit at marupok, ngunit puno ng buhay. Maingat na inipid ni Nestor ang talulot sa diary ni Lara. Sa huling pahina, ngayon, magsisimula akong bagong kwento. Isang kwentong magpapatuloy sa pagmamahal na iniwan mo. Hindi pa naghihilom ang sugat sa kanyang puso, ngunit natutunan na niyang mabuhay kasama nito. Tapos na ang paghihiganti at nakamit na ang hustisya, ngunit ang pinakamahalaga ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng isang ama para sa kanyang anak, hinding-hindi iyon mawawala. Ipinikit ni Nestor ang kanyang mata at huminga ng malalim. Mahal kita, Lara. Habang buhay kitang mamahalin. Salamat sa pakikinig sa kwento hanggang sa dulo. Kung saan man kayo nakikinig, mag-iwan po kayo ng komento para personal ko kayong mabati. Maging masaya at malusog po sana ang inyong araw.